Pinoy Love Story Series. Hindi ko pwedeng kunin na sekretarya ko si Lilian. Alam mo naman kung bakit, Yolo. Ani ni Yuri sa kakambal. Naroon silang dalawa sa opisina niya. Nakarating na sila roon sa office niya nang kinukulat pa rin siya ng kapatid na tanggapin na niyang sekretarya niya ang ex na niya na si Lilian. Ex-girlfriend lang naman niya si Lilian de la Paz na umayaw sa kasal na inalok niya rito 3 years ago. Kailangan niya ng trabaho, Yuri. I don't fucking care. Ang daming building at company sa tabi-tabi na maaari niyang applyan. Hindi na napigil na asik niya. Hindi niya alam na kaya pa rin siyang buwisetin ni Lilian nang ganoon katindi. Nasabi ko naman sa'yo, may binabayaran siya kay Grandma. Gusto ni Grandma na dito sa company natin siya mag-work para sure na makakabayad siya sa utang niya. Pagpapaliwanag pa ng kakambal niya sa kanya. Nahilot ni Yuri ang sariling sentido na kumirot bigla. Oo nga naman. Ang tindi rin talaga ng ex niya si Lilian at sa dami ng tao na maaaring lapitan ay ang lola pa niya. Talaga naman, palibhasa ay close ang babae sa pamilya nila, particular kay Doña Isabel na siyang lola niya. Noong sila pa kasi ni Lilian ay inalagaan ng huli ang matanda noong na mild stroke ito. 5 taon na naging sila ni Lilian. Mahaba nang talaga kung tutuusin. Pinagpalit siya ng babae sa pangarap nitong pag-nurse sa ibang bansa. Nasa huli ay nabalitaan niyang hindi naging successful. Naging OFW daw sa Singapore. Tapos ay hindi naman natuloy sa Canada dahil namatay ang ama. Naubos ang ipon sa paggamutan niyon. Ayun, kinulang na raw ang budget para makalipad papuntang Canada upang doon mag-nurse. Oo. Hanggang ngayon ay hindi balak ni Lilian na bitiwan ang pangarap na sumira sa kanilang dalawa kaya naroon ito. Halatang kapit sa yaman ng kanyang abuela. Hindi siya pinanganak kahapon upang hindi iyon mahinuha. Hindi sa nakibalita siya pero ang kakambal niyang si Yolo ang nagsabi sa kanya ng lahat ng tungkol doon. Isa pa yang si Grandma, napakapasaway. Naiinis na sambit niya. I heard my name. Bakit mga apo ko? Speaking of their grandma, yeah, she's here with them. Dahil nga ito ang director ng company, walang magagawa kahit ang bodyguards nito kapag ginusto nitong pasukin ang lahat ng kwarto sa building na iyon. At ngayon nga inapili nito ang kanyang opisina dahil sa obvious naman na rason. Grandma, as usual, puno ng energy na ani ni Yola sa kanilang abuela. Niyakapan nito ang matandang babae at beneso. Siya naman ay nagmano sa kanilang lola. Anong masamang hangin ang nagpunta sa iyo rito, Grandma? Tanong pa rin ni Yuri sa Doña pagkuhan. Doon na siya tinapunan ng masamang tingin ng abuela nila. Tungkol kay Lilian, apo kong CEO? Sabi na nga ba niya. Si Lilian din ang pinag-uusapan namin bago ka dumating, Grandma. Pinanlisikan niya ng mga mata si Yolo. Kahit kailan talaga napakasulsol nito. Aba, ay dapat lang. Yuri, apo. May nahiram sa akin ng ex mo kaya kako dito na siya mag-a-apply sa'yo bilang sekretarya. Total, ay dati niya namang sideline ng trabahong yun. Kumuha muna si Yuri ng maiinom sa kaniyang personal ref na naroon bago niya sinagot ang abuela. Grandma, sekretarya siya ng isang espesyalistang doktor noon. At ano ang pinagkaiba niyon? Matalinong bata si Lilian. Magkano ba ang utang niya sa'yo? Umiling-iling ang Donya. Hindi mo iyon maaaring bayaran na lang. Hindi pwede. Napabuntong hininga na lang si Yuri. Nilapitan niya ang abuela at masuyo niyang hinaplas ang pisngi nito. Grandma, nagpi-play Cupid ka na naman. Tinabig lang nito ang braso niya. At ikaw, nang uuto ka na naman. Akala mo naman ay makukuha mo ako sa ganyan mo? Nadinig ng CEO ang impit na tawa ng kanyang kakambal. Oh, fine, fine. Sige na, Grandma. Ikaw na ang panalo sa ating dalawa. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na may karapatan akong sibakin siya kung hindi ko nagustuhan ang trabaho niya. Pakikipag-deal niya pa sa kanyang lola. No problem, apo. Hindi naman gagawa si Lilian ng mga bagay na ikinasisibak niya dahil may babayaran siya sa akin. Hindi nga ba, Lilian? Hinayo ng mga mata ng CEO ang bumukas sa pintuan ng kanyang opisina. Pumasok kasi roon ang babaeng pinagtatalunan nila ang abuela kanina pa. Si Lilian. Napakunot ang mga kilay niya lalo na nangitian siya ng babae matapos na magkatitigan sila.
Pagkatapos ng ilang taon na nakalipas ay nakukuha pa talaga nito ng ngitian siya, na parang wala lang dito ang lahat ng mga nangyari sa kanila sa nakaraan. Lihim niyang naikoyom ang sariling kamao nang dahil sa isipan na iyon. Nakakainis din kasi ang pagkakangiti ni Lilian. Parang puso niya nakakainis. Kung dumagundong kasi iyon sa mga oras na iyon, akala mo ay sumasayaw sa beat na noon ay kilalang kilala niya. Good morning, Sir Yuri. Ang nakangiting mukha ni Lilian ang sumalubong kay Yuri ng umagang iyon. May bitbit itong isang tasa ng kape. Tinignan niya muna ito mula ulo hanggang paa. Well, at least, gaya noon ay balot pa rin kung manamit ito. Simpleng puting slacks at itim na knitted shirt ang suot nito. Inirapan niya ito at sinamangutan pagkatapos. Kailangan iyon upang mapagtakpan ang ginawa niyang pasempleng pagsiyasat dito. Mahirap na. Saka siya baliwalang nagpunta sa likod ng office table niya. Nabanggit na sa akin ni Doña Isa kung anong oras ang dating niyo at kung paano kayo magkape. So eto, pwede niyo na itong inumin, Sir CEO, Sir Boss. Anang babae, sinundan siya sa kanyang mesa, syempre. Thank you. Pwede ka nang lumabas. Sagot niya, hindi niya ito tinapunan ng tingin. You're welcome, Sir Yuri. Sige, lalabas na ako at magtatrabaho. Nang makalabas sa office niya si Lilian ay kaagad na hinigop niya ang kape. Iyon naman kasi ang unang ginagawa niya talaga sa umaga. Dangan lang at eto na nga ang sekretarya niya effectively today. Kaya hindi niya magawang ipakita na sabik siya sa kape. Ngunit ang kasabikan na iyon ay naglaho ng matikman niya ang pagkatamis na kape. Naibugan niya iyon ng hindi oras, kumalat ang likido sa kanyang mesa. Umatras pa siya upang hindi masyadong mabasa ang suot niya. Bullshit! Inis niyang bulalas pagdaka. Pinindot niya ang intercom sa pagigil na paraan. Yes, sir? Napakatamis ng kape na itinimpla mo. Akala ko ba ay nabanggit na sa'yo ni na grandma at Yola ang tungkol sa mga basic na kailangan ko? Bungad niya sa kanyang bagong sekretarya. Ha? Nako! Ang akala ko kasi ay napatalo na lang sa gulat si Lilian, hindi na natuloy ang sinasabi. Paano ay biglang naputol ang line ng intercom? Padabog na pinindot iyon ni Yuri kaya medyo masakit sa tenga. Grabe. Mahinang reklamo na lamang niya. Pinagibit balikat na lamang niya iyon dahil kasalanan naman niyang talaga. Hindi naman kasi siya talagang nagtanong. Charot lang ang sinabi niyang iyon. Nag-base lang siya talaga sa timplang nais noon ni Yuri na turns out wrong move pala. Ang tanga mo sa part na yun, Lilian. Aniyan na lamang sa sarili, bahagya niya pang kinatok ang sariling noo. Nang marinig niya ang tunog ng baso na nabasag dahil obvious naman na hinagis iyon ni Yuri ay napangiwi na lamang ang dalagang napilitan sa trabahong iyon. Kung may pakonsuelo man siya roon, iyon ay ang katotohanan na hindi na siya masasaktan ng boss sa pisikal na paraan kahit ganoon kalakas ang topak nito. Masyado na niyang kilala si Yuri para sa pananakit na kinakabit sa pangalan nito nang dahil sa ganoong behavior nito. At dahil kilala na niya ito, alam niyang hanggang ganoon lang ang topak nito at mamaya lang din ay ito na mismo ang pupulot sa hinagis na baso. So, deadma lang siya sa kinauupuan at hindi man lang nagpanik. Hindi siya natakot sa ginawa mo? Iling lang ang isinagot ni Yuri sa kapatid. Nahilot niya ang sariling sintido bago niya inumin ang alak na nasa kupetang punggok. Bago ang kupetang iyon, kaya inaya siya ni Yolo sa condo unit nito ngayong gabi upang matesting nila iyon. Maganda ang baso, halatang mamahalin. Talagang hilig na ng kakambal niya ang pagkolekta niyon sa hindi niya malaman na rason. Kaya nga ayoko sanang naroon siya. Umiling siya. Kaso wala ka naman ng magagawa. He shrugged his shoulders. Sinabi mo pa. Hindi ko alam kung ano pa ang mga napagkasundoan nila ni Grandma. Bukod sa halata naman na nagpi-play Cupid na naman ang lola mong Yunyol. Pagak na natawa si Yolo. Hayaan mo na. Ganon talaga kapag tumatanda na. Tumango ulit siya pagkuhan at pinagmasdan ng mariin ang kakambal. Hindi sila identical twins pero sa tuwing sa mga mata niya titigan si Yolo ay para siyang nananalamin. Tulungan mo akong alamin ang kung anong nasa likod nito. O for real? Sa'yo na ang Ford 98 kapag nalaman mo. Hamon ni Yuri sa kapatid. Malawak itong ngumiti. As much as I want that fab Ford 98, mas gusto kong ang maging kapalit ng usapan natin to ay katulad na deal, Von Yuri Santillan.
Negosyante nga ang kapatid niyang ito. Kung ano ang pinusta, iyon din ang ini-aim na makuha. Call. Sang-ayon niya. So, may nirereto rin ba sa'yo si Grandma? Aha, yung babae sa stag party ni Ivo, tanda mo? What? Gulat na bulalas ni Yuri dahil wala naman sa itsura ng kanilang lola na kukuha ng ganoong babae. But heck, ano pa nga ba ang ikinagulat niya? Ang lola nila ay kilalang maisip ay ginagawa. Naniniwala rin ang matandang babae na tama ang mga desisyon nito. Totoo, Yuri, siya nga, si Armina. At katulad mo, katulad ni Ivo, hindi namin maunawaan kung bakit. Shit talaga, at alam naman natin kung paanong nauwi sa malaking iskandal ang kasal ni Ivo. Totoo yun. Iskandalong malala nga ang naganap sa kasal ng pinsan nilang si Ivo at dahil iyon sa pangingialam ng lola nila. Ngunit wala pa rin dala ang matanda. Patuloy pa rin na pinakikialaman ang mga apo. Palibhasa ay mga lalaki silang lahat. Palibhasa ay wala na raw gagawin si Doña Isabel sa natitirang mga araw nito sa mundo. Kung hindi ang pakialaman sila. Mas kapanipaniwala pa ang pagrereto ni Grandma sa'yo kay Lilian. Kandailing siya. Hindi rin. Alam naman niya ang kwento namin ni Lilian pero pinipilit niya pa. Hindi na ako magtataka na magkabangayan kami madalas ng babaeng yun sa office. Tinawanan lang naman ang kakambal niya ang kanyang pagsisenter. Lilian, where the hell is my coffee? Dumagundong sa buong opisina ni Yuri ang boses nitong galit. Naikot ni Lilian ang sariling mga mata. Naghahanap kasi ang boss niya ng kape ngayong umaga. Hindi naman na niya ito. Balak na ipagtimpla at Diyos ko, stress lang. Coffee, sir? Labas ang mga ngipin na aniya rito. Lumabas siya ng pantry. Nabitbit ang isang tasa. Inabot niya iyon kay Yuri. Kinuha naman iyon ng CEO. Pagkuhay, kunot ang mga makakapal na kilay na masama siyang tinignan. Niloloko mo ba ako? Asik nito sa kanya. Siya naman ay nagkamot sa sariling patilya. May dinukot sa kanyang bulsa. Nagpapainit pa kasi ako ng tubig, sir. Heto ang kape. Nasa bulsa ko. Hindi makapaniwala si Yuri sa nakikita. Instant coffee lang naman ang kasalukuyang inaabot sa kanya ni Lilian. Instant coffee na pareho nilang alam na kanyang iniinom noong sila pa. Pero mas hindi siya makapaniwala na kinukuha niya iyon ngayon at mukhang plano nga ng utak niya na itimpla dahil matagal na rin ang huli niyang matikman ang kape na iyon. Noon kasi ay si Lilian lang naman ang nagpapakilala sa kanya ng mga cheap na bagay na wala sa mansyon ng kanyang kinalakihan. Si Lilian ang nagpakita sa kanya ng bukod sa mundong ginagalawan niya, ay may iba pang mundo kung saan simple lang ang bawat galaw ng lahat. Nang kagatin ng sekretarya niya ang pakete ng kape upang mabuksan iyon, ay marahas na napalunok siya. Hindi iilang ulit nga sinabihan noon ito na huwag iyon gagawin at baka masira ang ngipin nito. Ay! Nabiglang bulalas ni Lilian. Sinapo ang sariling bibig. Nakalimutan ko. Ayaw mo nga pala na kinakagat ko ang pakete nito. Nakatitig lang sa dalaga ang CEO. Hindi mapaniwalaan yata nito ang mga sinasabi at ginagawa niya. Aaminin ni Lilian na naiilang siya. Aba naman, matagal na nang huli silang magkaharap ni Yuri, mas lalo ang magkatitigan. Siya na rin ang unang tumikhim upang maputol iyon. May trabaho pa sila pareho. Sir, sana ay ayos lang sa inyo ang ganitong. Nang hablutin sa kanya ng CEO ang sachet ng instant coffee ay nabigla si Lilian. Kape? Kandautal na siya nang unti-unti siyang lapitan at yukoin ng boss niya. Ano ang nangyayari? Bakit ito yumuyuko? Diyos ko, ang puso niya. Sasabog na yata at hindi pa man siya nagkakape dahil inuna niya ang kape ng kanyang boss ay para na siyang lumaklak ng 3 tasa niyo nang dahil sa lalaking kaharap. Napasingap ang babae at napapikit sa mariin na paraan ng mag-angat ng palad ang CEO. Akmang hahawakan yata siya. Tumatamis ka na naman yata. Ani ni Yuri bigla. Naramdaman niyang pinong kumurot ito sa bandang leeg niya. May langgam eh. O baka wala lang choice ang langgam na to kundi ang dapuan ka. Ha? Tumaas ang isang sulok ng labi ng CEO. I mean, minsan kasi kagaya ng langgam na to, ay wala tayong choice sa buhay, Lilian. Katulad mo, narito ka at binababa ang sarili mo sa akin kahit alam mong hindi dapat. At dahil iyon sa wala ka ng choice, hindi ba? Lihim na nanggirian ang mga ngipin ng dalaga sa inis.
Pero minabuti na lang niya na huwag na magsalita. Tumabi ka. Ako na ang maglalagay ng hot water. Biglang wika ng CEO. Nagtaas baba ang dibdib niya sa Ines nang tuluyan siyang talikuran na nito. So, ganito na lang ba ang magiging araw-araw nila ni Yuri? Nakinita na niya ito pero hindi niya akalain na ibang Yuri na ang haharap sa kanya sa pagkakataong ito, kaya siguro hindi pa nakakahuma ang sistema niya sa pagbabago. Saka aaminin niyang hindi niya inaasahan ito dahil wala naman siyang kasalanan sa lalaki na maghiwalay sila. Kung alam nang sana nito ang totoo, sigurado siyang hindi nito gagawin sa kanya ang ganoon. Pero hayun nga, wala itong alam. Wala kahit katiting. Automatikong napatayo si Lilia nang muli siyang tawagin ng boss niyang si Yuri. Yes sir, papunta na. Nagawa niya pang sambitin bago niya iwan ang sariling mesa at puntahan ng CEO. Madali siya makapick up ng trabaho kahit hindi pa iyon ang siyang trabaho niya talaga. Kaya unang salita lang ni Yuri sa hinahanap na files ay alam na niya agad kung saan iyon banda hahanapin. Nang makita niya iyon ay kaagad siyang nagpunta sa office ng CEO. Pero mariin na napapikit na lang siya nang tumunog na naman ang intercom na konektado sa office ng boss niya. Sir? Lilian, wag na pala. Okay na pala. Nahanap ko na yan dito sa PC ko. Anak ng tokwa. Mas napariin ang pagkakapikit ng mga mata ni Lilian dahil sa narinig. Hindi pa siya nakontento na iinis na pinadyak niya ang mga paa. Nakakainis ka na, Yuri Santillan. Gigil niyang turan sa naka-off ng ilaw ng intercom. Lately ay napupuna na niyang pinapahirapan siya ng boss niya. Kung inaakala nito na hindi niya napupuna iyon, akala lang nito iyon. Lately rin ay hindi niya na maunawaan ang sarili. Hindi siya ang tipo ng tao na basta na lamang sumusuko pero parang dito sa pagbabalik niya sa buhay ni Yuri ay papasuko na siya. Hindi na yata talagang dapat na balikan ang mga nakaraan ng bahagi ng ating mga buhay. May mga tuldok talaga na hindi na dapat dugtungan dahil mas mainam na nag-iisa na lang iyon. Masasabi ni Lilia na nakasurvive naman siya sa trabaho with her ex dahil nakatagal na siya ng 12 days doon. Iyon nga lang, nitong mga nakaraan na 3 araw ay busy kasi si Yuri kaya hindi rin sila halos nagkikita. Kung sa service naman ay wala itong nirereklamo kaya nga ba kung ano-ano lang ang nasusumpungan itong ereklamo sa kanya para lang masinghalan siya. Pinagkikibit-balikat na lamang niya iyon dahil may malaking dahilan naman siya kung bakit siya naroon sa opisina nito. Malaking dahilan na ang unfair lang at siya lang ang nag-e-effort at siya lang ang nakakaalam sa kanila ng CEO. Pero sa huli ay rumurupok din siya sa isipin ganoon talaga. Nakaatang iyon sa kanya the moment na pinili ng puso niya si Yuri. Nasa ganoong isipin siya nang siyang pasok ng subject ng kanyang utak, si Yuri. Ngunit hindi ito nag-iisa dahil hayon at may nakalingkis ditong babae na nakasuot ng masikip na bodycon dress. Kulot ang buhok na umabot hanggang sa balikat, ang haba. May makapal na lipstick sa labi. Napaka mo talaga you. Anang babae sa CEO. Sa pahagikik na paraan, pahampas-hampas pa nga ito sa balikat ni Yuri habang nakalingkis sa braso ng huli. Lihim siyang napaismed. Hindi niya sana nais itanong sa isipan kung alam kaya ni Doña Isabel na may ganoong tagpo na nangyayari sa office ng apo nitong CEO. Pero iyon na nga mismo ang tanong na nabuo sa utak niya. Hinuli niya ang mga mata ni Yuri pero hindi man lang siya nito tinignan man lang. Wala munang istorbo sa office ko. Cut all the future calls. Kahit si Doña Isabel pa ang tumawag, udlot niya sa sinasabi ni Yuri. Nilingon na siya nito sa pagkakataong iyon. Use your head. Kakasabi ko lang na all, hindi ba? Kilay lang ni Lilian ang tumaas bilang kasagutan na sinambit ng CEO. All daw. Aba, edi sana all. 8 minuto na ang matuli na lumipas. Inip na si Lilian na bulabugin ang CEO at ang kasama nitong babae sa loob ng office nito. Palakad-lakad siya roon, nakahalukip-kip. Pinapatunog sadya ang takong ng kanyang sapatos. Naroong kakagatin niya ang kanyang hinlalaki. Sasabunutan ng sarili, uupo at tatayo. Hindi siya mapakali. Nangangati siyang sugurin si Yuri sa loob ng office nito. Hindi pwede to. Aniya pa sa sarili. Nabanggit na niya kay Doña Isabel ang tungkol doon ngunit walang response ang mahusay na Doña. Kaya alam niyang siya na ang bahala sa sitwasyon na iyon. Kung kailan naman may kasamang babae sa office nito ang CEO,
ay saka naman walang trabaho na dumarating para rito. Tila, nananadya rin talaga ang tadhana. Nang umilaw ang bota ng intercom ay nagmamadaling pinindot niya iyon. Sir? Pumasok ka nga rito, Lilian. Kailangan ko nang magpe-prepare ng merienda namin. Utos sa kanya ng CEO. Nanlisik ang mga mata niya. Paano ay hindi naman siya pinanganak kahapon upang hindi mahulaan kung bakit ganoon ang tono ni Yori. Hinihingal ito. Parang umuungol. At that thought, kaagad siyang pumasok sa office nito. Maingay na napasingap si Lilian nang datnan niyang nakaslant na sa pagkakasandal sa swivel chair nito si Yuri. Tirik ang mga mata at tila nasasarapan habang ang babaeng kasama naman ito ay halatang natatakpan ng office table mula sa kanyang view. She gritted her teeth. Kahit suminghap na siya ay hindi pa rin siya pinansin ni Yuri. Mabilis na inilang hakbang niya ang paglapit sa dalawa. Mga bas. Hindi na naituloy ng babae ang sinasabi ng siya rin ang mapahiya dahil dinatnan niyang nagkikiskisa ng mga paa ang mga ito. Tumikim ang CEO. Bago pala tong sekretarya mo, Yu? Yeah. Pinaglipat niya ang tingin sa dalawa. Ma, may kailangan ba kayo sa akin, Sir Yuri? Yes. Pagod na kasi tong si Jenny kakakayod sa mga kalyo ko. Baliw, wala namang kalyo tong paa mo, no? Nang magtawanan ng dalawa ay umusbong na naman ang inis sa dibdib niya. Ipaghahanda ko ba kayo ng merienda, sir? Yes. Will you please? Tipid natin nanguan na lang niya ang boss niya bago niya ito layasan. Dumiretso na siya sa pantry upang ipaghanda ng merienda ang dalawa. Ang salbahe niyo talaga. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi niyo dapat pinaglalaroan ng damdamin namin mga babae, Yuri? Sabi ni Jenny sa kanya nang makatalikod na sa kanila si Lilian. Kung hindi ko paglalaroan ng damdamin niya, paano naman ang pride ko? Imagine, hindi na nga niya tinanggap ang alok kong kasal noon. Umalis na nga siya ng bansa. Bumalik na nga siya na ang layunin pa rin sa buhay ay ang makapag-nurse abroad. Kahit pumalpak na siya. Pero ang company pa namin ang siyang ginagamit niyang stepping stone ngayon. Para ano? Para makalayas na naman siya agad? Noong una ay si Grandma na ang hiniraman niya. There, nasabi rin niya ang pinagmamarakolyo niya. Jenny is one of his close girlfriends. College friend nila ni Yolo ang babae dahil sa ganda at sexy nito. Parating nahihiram ito ng mga barkada sa mga ganitong lakaran. Medyo, gets ko na naman ang hugot mo, no? But Yuri, hindi mo ba naisip man lang na awatin siya sa pagkakataon na to? Kumunat ang noo ng CEO. What do you mean? Jenny shrugged her shoulders. Awatin mo siya. Gawin mo ang lahat upang ma-realize niyang mas masaya rito sa Pilipinas kasama kanya. On point, pero sa klase ng mindset, mayroon si Lilian. Isipin pa lamang niya ay nakokonsumi na siya kung paano niya iyon ipaparealize sa babae. But the keyword is, hindi pa naman niya nasusubukan. Lahat naman ng pangyayari sa mundo ay dapat nasubukan, hindi ba? Roll of thumb iyon ng buhay. Sir, eto na ang merienda niyo. Nang lingunin niya si Lilian, ay may dala itong waffles at dalawang mataas na baso na may laman na iced coffee. Madali yata ang hinandang merienda. May lakad ba to? Usually kasi ay hot coffee ang hinahanda nito. Ang pamatay nitong instant coffee to be exact. Pero hayaan na baka hindi nito trip na ipagtimpla siya ngayon ng mainit na kape dahil may kasama siyang bisita. Wow! Ang bango naman ng waffles. Excited na bulalas ni Jenny. Tumayo na ito at kinuha ang tray mula sa sekretarya. Hinayaan naman ito ng sekretarya niya. Melted cheese ang feelings niyan. Bagay na bagay po sa makesong CEO ng company na to. Ani ni Lilian. Humagikik si Jenny. Ay, may pick-up line na baon pala tong sekretary mo, CEO. Naikot lang niya ang mga mata, ganoon naman ang ex-girlfriend niya sa tuwing nagsiselos ito noon. Oo. Ano pa nga bang purpose ni Jenny roon? Sinubukan lang naman niya kung ano ang magiging reaksyon ni Lilian sa presensya ni Jenny dahil, well, ewan niya rin. Hindi pa naman libre ang talent ng kaibigan niya si Jenny. Taste it, Jen. Masarap gumawa si Lilian yan. Udyok na lang ni Yuri sa babae, kumuha na siya ng waffle for him. Sige nga. Lihim na naiinis si Lilian sa lagkit ng tinginan ng mga kaharap niya. Para sa kanya ay hindi iyon makatarungan dahil siya tanggala. Siya nga ay walang pinatulan na manliligaw o nanlalandi sa kanya.
Tapos ay harapan na makikipaglampungan ang ex niya sa kanya. Kaya nang humaplos ang palad ni Jenny sa tuhod ng CEO, ay kumilos siya, pasempling tinabig niya ang iced coffee sa pulang gitnang bahagi ng katawan ni Yuri Santillan. Oh my God! Maarting bulalas ng babaeng kalampungan ng CEO. Ang dapat na pag-upong gagawin sa kandungan ng huli ay naawat na dahil nabasa na nga ang uupuan dapat na kandungan. Shit! Napaigtad naman si Yuri sa gulat. Kaagad naman siyang sumaklolo. Sumaklolo siya sa nabasang pundilyo nito upang mas mapasinghap niya sa gulat si Jenny at gayon din ang CEO. Hinawakan na naman niya mismo ang maumbok na parting iyon ni Yuri. I'm sorry, sir. Kunway patay mali siya niyang sabi. Hindi ko sinasadya. Pagpag dito, pagpag doon sana dapat ang tamang gawin niya pero nag-focus lang siya sa matigas na alaga ni Yuri na kung tawagin ito noon ay giant. Daman niya ang paglunok ng CEO sa kasalukuyang ginagawa niya, ngunit wala siyang pakialam. Yung baso kasi, ang sabi siguro ay masyado kayong hot ni mom kaya nagpatihulog. Magkapanabay na singhap nila ni Jenny ang sumunod na namayani sa office ni Yuri dahil ang mahusay na lalaki dinaklot lang naman ang likod ng palad niya at mariina sinalpak nito sa alagang nasa pagitan ng mga hita nito. Are you happy? Nagloading yata si Lillian. Kung sa tanong o sa magandang mga mata ng CEO ay hindi na niya alam. Ano? Sabi ko ay masaya ka ba na ang tigas na niya dahil sa'yo? Masaya ka bang malaman na ganito pa rin ang reaksyon ng katawan ko sa'yo, Lillian? Masaya ka ba ngayon na nalaman mong kasing tanga pa rin ako ng dating Yuri na napaniwala mo? Malakas na sampalan tumulig sa tenga ng CEO pagkatapos. Maumbok na lang na pang-upo ni Lillian ang sumunod niyang natanaw. Damn it! Bulalas niya. Saka siya nang mag-isa ang humawak sa kanyang alaga. Dami talaga yan, dude. Takbo na sa banyo. Ew. Bus ka sa kanya ni Jenny. Hindi na kailangan na sabihin iyon sa kanya nito. Tumayo na siya at tumalilis patungo sa banyo. Nagwawala na kasi ang kanyang ibon na walang pakpak. Kailangan na ng remedyo niyon kapag ganoon. Immediately. Nagalawan ang mga panga ni Yuri sa nababasa niyang report ng private investigator. Galing iyon sa kakambal niya. Resulta na napag-usapan nila ang kasunduan. Kailangan mo nang ihanda ang susi ng 498 ko, Yuri. Anang kakambal sa kanya, ngingisi-ngisi. So, plano rin niyang umalis talaga. Seriously? Tama ka. Straight na ininom niya ang alak na nasa kanyang harapan. At hinayaan siya ni Grandma na gawin niya sa akin yan sa ikalawang pagkakataon. How cruel. Mas mapait pa sa ininom niyang alak na saad ni Yuri. Men, sa tingin ko ay may maling assessment ka dyan. Naningkit ang mga mata niya. Ano? San banda ako nagkamali? Look, what if ang gusto ni Grandma sa ginawa niyang pag-iipit kay Lillian ay para ma-realize mong mahal mo pa siya at para alam mo na ngayon ang dapat mong gawin kung gagawin yan ulit nga ng ex mo? What do you mean? I mean, hindi ako selfish. Then, baka ito na ang right timing to be selfish. May right timing ba pagdating sa selfishness? Ang isa pang tanong, ganoon ba ang pagmamahal niya para kay Lillian? Para kasing hindi. Bilisan mo, Yolo. Malalagot ka sa akin kapag hindi natin inabutan sa bahay niya si Lillian. Hayst, eto na nga. Hindi naman tayo naka-aeroplano, oy. Ano ka ba? Reklamo ng kapatid niya, pero natataranta rin naman na humahanap ng butas kung saan sila maaaring lumusot upang mas makarating sila kaagad sa NAEA. Dapat ay nagmotorbike na lang talaga ako. Inis na sambit ni Yuri. Late mo nang naisip, wala ka namang magagawa. Inismeran niya ang kakambal. Yang si Grandma talaga, kung makapagpahirap sa atin, akala yata ay madaling maging CEO. Yulo chuckled. Sabi ko naman sa iyo hindi kasi pinakikinggan ang sarili pagdating sa pag-ibig, dude. Two-way communication dapat yun. Tapos, pinagselos mo pa. Paninisi sa kanya ng kapatid. Iyon na nga ang masaklap na sinusuong nila ngayon ni Yolo. Ang pagsiselos kasi ni Lillian ay humantong sa biglaang pasya nito na umalis na. Ayon sa lola nila, nagdadalawang isip daw talaga ang dalaga kung aalis pa ba ng bansa sa pagkakataon na iyon. Dahil nga walang nangyari noon sa journey nito na pinaglaban kesa sa kasal na alok niya at namatay na rin ang tatay na siya, mas pinagbuhusan at pinaglaanan ng mga income nito. Nang magpunta raw kay Doña Isabel, si Lillian ay nagbayad lang daw talaga ito.
hanggang sa alukin ng donya ng trabaho sa company mismo ni Yuri nga. But of course, before that, nakausap ang dalawa na kung hindi makukuha ni Lilian muli ang puso niya, aalis ito ulit, ura mismo, na siyang ginawa na nga nito ngayon sa tulong ng abuela nila. Oo na, kasalanan ko na. Bilisan mo na lang dyan, okay? Para maabutan pa natin siya. Ariglado CEO. Napabuntong hininga na lang siya. Buti pa ang kapatid niya ay masaya, samantalang siya heto. Hinahabol pa ang kasiyahan na pinakawala na naman niya. Sa dami ng tao sa loob ng NAEA, hindi biro na maghanap ng babaeng simple manamit. May katigasan ng ulo, magulo ang buhok at aligaga sa paghahanap ng kung ano sa bag. Pero walang imposible sa pusong nananabik na makita ang hinahanap, ika nga nila. Asa na yun? Shota naman. Ilang beses nang hinanap ni Lilian ang passport niya ngunit wala iyon doon. Naiinis na siya at nahihilo sa kakahanap sa totoo lang. Eto ba ang hinahanap mo, miss? Oo, yan nga, salama. Napaawang ang labi niya sa gulat. Tumambad lang naman sa kanya ang mukha ng nag-iisang lalaki na nagpapabaliw sa kanyang puso. Yuri? Ako nga. Hindi ako nagmumukmok. Pasensya na. Gwapo pa rin ako ngayon pero malungkot ako na aalis ka, syempre. Ingos na lalaki sa kanya. Natawa siya tapos ay pinahid niya ang luha na namuo sa kanyang mga mata. Gago ka talaga magbiro. But I'm not joking, Lilian. Natigilan ang dalaga. Nakahanda na ang alis ko. Alam ko. Tumango siya. Good. Ilang segundo na kapwa nakatitig lang sila sa bawat isa. Tila kinakabisado nila ang mga mukha nila. O tila mas kinakabisa pa. Habang ang kanilang mga puso ay iisa ng tibok. Tumitibok iyon para sa kanilang dalawa. Wala nang iba pa. Ilang buwan? Years ba? 2 years? Tugon ng dalaga. Bigyan mo ako ng rason para mangyari to. Na naman. She chuckled. Dahil hindi ko gustong umasa sa mapapangasawa ko kahit CEO pa siya. Competitive kasi ako, mister. Hindi ko gusto ang financial status pa namin ang magiging issue sa pagsasama namin. Napapikit si Lilian nang bigla siyang yakapin ni Yuri. Hihintayin kita. Maghihintay ako ulit. Bakit? Hindi ka pa ba pagod? Umiling ang CEO. Hindi ako mapapagod. Hindi rin ako maramot. Natawa siya kahit malayo sa saya iyon. Pero kung sasabihin mo lang sana na maramot ka ngayon, siguradong hindi ako aalis. Hinarap siya ni Yuri. Sinapon ito ang magkabila niyang pisngi. Hindi. Mas gusto kong payagan kang lumipad ngayon ng mag-isa para pagbalik mo ay wala ka ng lugar na nanaisin pang puntahan kung hindi ang mga bisig ko lang. Pinatatagal pa ba yun? Kung ganito kagwapo ang nag-confess sa'yo at nagpapakilig sa'yo, Diyos ko, dapat nang halikan ito. Sa pasibasib na paraan, sa pasabik na paraan, sa mamasamasang paraan. Kaya mo bang tiisin pa ang 2 taon? Pwede naman ang tooth on video camera. Pinatahimik niya muli ang bibig ni Yuri sa pamamagitan ng isang halik. Okay, sige. Pag-usapan natin ang tungkol dyan, Mr. CEO. Aniya sa CEO. Mahal mo ko. Hindi mo ko ipagpapalit. Yan ang baunin mo paalis. Ang demanding naman ng lalaking ito. Buti na lang gwapo talaga. Mahal mo rin naman ako. Hindi mo ako dapat napalitan. Yan ang tandaan mo ngayong maiiwan ka rito sa Pilipinas. Isa pang malalim na halik bago nila kapwa narinig ang hudyat na siya ay aalis na. Sa pagkakataon na iyon, mas may linaw na ang lahat sa kanila ni Yuri dahil hindi lang sila basta nagkalinawan. Nagkapatawaran pa sila at nagkaaminan. Nagkaroon din sila ng kasunduan patungo sa kanilang kasal na siguradong matutuloy na sa susunod. Patungo sa pagbuo nila ng pamilya ng magkasama.